Happy farming! Ngayon ay araw ng linggo. Andito tayo sa ating farm. At masisiyahan ka pagka nagkataon na nangyari sa inyo ito. Yung katulad ni Happy Farming na napapalibutan na ng kulay blue. So ayan po yung ating mga saging. Meron na siyang bunga. So iikot lang natin para makita na yung ating saging. Almost maganda yung batching. 80% ng ating saging may bunga na ngayon. Sa ating pong mga subscriber, so ito na po yung ating tinanim nung June 2024. Ngayon po ay May na 2025. So almost 11 months na siya. So nais ko po lang content ito sa ngayon sapagkat hindi po simple yung pagkakaroon natin ng plantation ng ating lakatan. Dahil dumaan din tayo sa mga bagyo nung nakaraan at dahil doon ay hindi tayo pinanghinaan ng loob. Ang ginawa natin, paano natin i-improve yung ating saging, paano sa ganun ay hindi na siya matumba. So nais ko lang itong maging content sapagkat marami po tayong kasamahan na nagsasabi na mahirap ang saging talaga. At totoo naman, medyo mahirap talaga ang saging dahil nga pag merong panahon na dadaan ng bagyo, medyo nasisira siya at very prone siya sa pagkatumba. So ang naisip ko lang, kaya ako pinagpatuloy ito dahil unang-una dito sa aming lugar, halos walang naglalakatan sa ngayon. Kaya't kung tayo yung merong lakatan, naisip natin na sa atin na kukuha yung ating mga mamimili o yung market natin, tayong makakapag-market sa kanila at mas madaling i-dispose kung sakaling magkakaroon ako ng lakatan production. So bagamat hindi simple itong ginawa natin, marami tayong adjustment na talagang pinag-aralan, in-experiment, pero walang perfect talaga sa pagsasaging. Nagkakataon lamang na talagang pag ibinigay mo yung pangailangan niya, posibleng ma-attain natin yung ganitong production na hindi ito masasabi kong talagang maganda na. Hindi ito katulad sa Mindanao na siguro mas maganda rin yung saging dahil maganda yung lupa, yung panahon, favorable yung weather condition. Pero dito sa atin, sa Luzon, ay prone dahil sa loob ng isang taon hindi pwedeng hindi tatama ang bagyo. So ang isa ko lang namang naisip kung bakit ito yung aking ginawang crops, unang-una ay alam kong kokonti ang supply dito sa Luzon at ang pangalawa medyo mahal ang presyo ng lakatan dito. Kaya't kung ito yung ating magagawa na hanap buhay, na pagkakakitaan, posible na dito tayo magkaroon ng kabuhayan dahil nga sa kokonti yung nagpuproduce dito sa Luzon. Imagine kung narito tayo sa Luzon at narito yung maraming buyer natin ng ating lakatan. So napakabilis nating makapag-dispose sa maganda-gandang presyo. So yun yung advantage natin naman sa Mindanao. Maganda doon ang production, kaya lamang medyo mababa ang presyo dahil iniluluwas pa nila ng Manila. So ito yung ginawa natin at sana maging tuloy-tuloy lang ito dahil hindi lang naman itong tanim natin na ito yung ating ginawang plantation. Meron pa tayong mga bago dyan. So ayan sa kabila, ayan siya. At siguro naman dito sa ating ginawang to, sa mga adjustment dahil natuto na tayo sa mga ibang pagkakataon na ibigay na natin yung ating yung pangailangan nila. So wag lang tong babagyuhin, sana pagkalooban tayo ng maayos na ani at magandang kita. So yun lang, kaya nais ko itong maging content dahil challenge sa atin ito dahil maraming nagsasabi na naku, hindi magkakaigi ang lakatan ang saging dito sa atin dahil nga binabagyo tayo. Ay paano kung bagyuhin ka? Sasabihin na ganon. Pero hindi tayo pinanghinaan ng loob doon, hindi tayo na-discourage bagkus ay tayo ay talagang mas lalo nating nagustuhan dahil nalaman natin na limited lang yung nakakapag-produce ng ganitong lakatan dito sa Luzon. Yun lang, maraming salamat and happy farming!